Hello guys, good morning. Yan. So, anchorage na naman tayo, no. So, just to share with you yung isang experience namin na port. The last time bumiyahe kami sa Usluga, Russia, no. So, that time yung Usluga, Russia, hindi ko alam kung sino nakabiyahe na sa inyo, no. Meron silang doon merong signal jamming ng GPS, no? So, nawawala yung GPS nila, no. Especially sa gabi. Sa umaga meron, pero sa gabi wala, no. And nag-transit kami nung gabi. So nahirapan talaga kami mag-navigate, especially at sobrang makapal yung ice nung time na yun, no. So share ko lang sa inyo, no. So marami namang method when you are taking your position, no. You can do a cross bearing from two objects or navigational aid. Meron ding bearing and distance, no. Then yun na lang ang ilalagay nyo as a DR position, no. So habang tumatakbo kayo, kung ano yung binibigay ng speed through the water nyo na takbuhan din your course, no, yung heading nyo. So magtutuloy-tuloy lang yung position nyo sa DR position. So pag-usapan natin yun mamaya, no. So isa lang, i-share ko lang sa inyo yung isang bagay na nagamit namin kasi sobrang pag nasa pag nasa coastal ka pala na navigation, no, and then nawala yung nawala yung GPS. So ang ilaw na yan sobrang dami. So mahihirapan ka rin kung magte-take ka ng bearing sa sobrang dami ng i-check mong ilaw, no, para lang makuha yung isang buoy or landmark, no. So, ginawa namin, isa sa ginamit namin is yung radar overlay. So, hindi ko alam kung sino sa inyo nakagamit na nito, nakarinig na, no. So, radar overlay. So, basically, yung concept niya is yung picture ng radar nyo, no, ipapatong nyo lang dito sa chart or sa ECDIS nyo. Kasi, just to inform you guys, no, once na wala kayong GPS, bulag kayo dito sa ECDIS, no. So, halos ang ECDIS nyo, halos sasabihin nyo nang wala nang kwenta pag wala kayong position, no. Kasi di nyo na alam kung nasaan kayo banda, no? Di nyo na alam kung saan banda. So ang reference nyo talaga is yung radar, no? Kasi yan ang nagbibigay ng signal by echo, no? So itong GPS nakarelay lang to sa yung ECDIS is nakarelay lang to sa GPS kung ano binibigay ng GPS. So pag nawala yung GPS, wala na rin kayo, di nyo rin alam kung nasaan kayo banda dito. So ang ginawa namin is gumamit kami ng radar overlay, no. Ang concept niyan, papatong mo lang yung picture ng radar dito or yung video ng radar. So, para ma-determine mo kung nasaan na kayo banda. Halimbawa, itong shoreline na to, kung tama pa ba na nandito to, no, pag wala na kayong GPS. Kung tama pa ba siya. So, makikita yan dito. So, dito sa overlay, sa Furuno radar, no, ECDIS, sorry. Sa Furuno ECDIS, nandito yan sa baba, no. Yan. Meron nav tool dito. Then, merong nakalagay na echo. Hanapin mo yung echo, yan. So merong echo dito, then i-switch on mo lang yan, no? Yan, pag switch on natin, tapos meron din ditong density kung gaano kalinaw ang gusto mo, no? Pwede mong bawasan kung sobrang malinaw. So ayan na, lumabas na yung radar natin, pumasok na dito sa ECDIS, naka-overlay na siya, no? So ngayon, ang advantage nito, alam mo na kung tama ang binibigay kung itong halimbawa itong shoreline na to, no, kung tamang nandito siya. So ngayon may GPS tayo kaya tama siya, no. Pero pag wala tayong GPS, so most of the time nandito na siya or nandito na siya, no. Iba na yung picture niya iba na yung location niya, location niya sa chart, no. So ang kagandahan nito sa radar overlay, no, once na makuha mo na yung bearing and distance nito, halimbawa ito, yung bearing and distance niya, pwede ka nang mag-plot ng position mo. And then yung position na yon, pag nakapag-fix ka na ng position mo, pwede mo na gamitin as a DR position, no? DR position, at least hindi ka malayo sa position na yon pag meron kang DR, no? So ayan. So for example lang, no, gusto mong bawasan yung density. Halimbawa, gawing 50 lang kasi sobrang liwanag. So ayan, babawas din siya, hindi siya sobrang sobrang tapang, kumbaga timpla-timpla lang. Yan. So, ayun, so halimbawa ito, kukunin mo lang yung kasi dun sa radar pala, guys, no. Hindi ka pwedeng mag-plot doon, oh. Hindi ka pwedeng mag-plot doon. So, although makakuha mo yung bearing and distance niya,
hindi ka man na pwedeng mag-plot. So, yun ang disadvantage niya. So, kaya nilalagay natin sa ECDIS para ma-plot natin yung position, no? So, punta lang kayo sa log kung gusto mo mag-plot ng position, event log, then position event. No? So, now, kukunin mo to, yung bearing and distance niya, no? So, yan, i-click mo lang yan, no? Tapos, i-input mo lang dito yung, papalitan mo lang to. So, may line of position ka na, no? Papalitan mo lang siya ng true bearing and distance. Yan. And then, ilalagay mo na dito yung bearing at saka distance na nakuha mo sa sa radar, no? Sa radar. And then pwede mo na siyang i-add, then record, no? Add tsaka record na lang. Yo. So ngayon, pag na-record mo na 'yan, yung position mo na 'yan, pwede mo nang ilagay sa yan, pwede mo nang ilagay doon sa DR position mo. So, saan makikita naman yung DR position, no? Sasama ko na sa buong video para isahan na lang, no? So, punta ka sa display, set, and then basic setting ka, basic setting. Punta ka sa may system sensor. Yan. Tapos, meron ditong heading, speed. Diniscuss ko na to sa dati kong video, no? Kung ano yung mga yan. So, pakicheck nyo na lang. So, punta ka lang dito sa position, then, ima-manual mo lang yung position, no? Manual. Then, ito type mo na siya rito. Pag tinype mo siya rito, si-save mo, automatic, meron ka ng DR position, no? So, yun lang. Medyo mabilis yung pagka-discuss ko, no? Kasi ayoko ng sobrang habang video, no? So, sana ano nyo, nakuha nyo yung ibig kong sabihin, no? Sana nakatulong. So, sa mga naka-experience na dyan, maraming method naman sa pagkuha ng position fixing. Pero, isa yan sa pinaka, pag mabilisan na kami, so isa na yan sa pinaka-importanting tool na ginagamit namin, no? So, salamat po sa lahat na nanonood, and then, see you ulit sa sunod na video.